Good morning, this is Do Your Best Moto Vlog. So for today's video, so meron tayong i-review ngayon, Honda Click at yung Mio Gear. Pagkukumparahin natin siya mga kaibigan. Ayan, nasa harap natin yung Yamaha Mio Gear S versus Honda Click V3. Mga ka-best moto, parehas lang naman sila, naka 14 inches diameter ang kanilang mags. 125cc, parehas din sila. Single overhead cam, 2 valves. Then 4-stroke liquid cooled ang ating Honda Click 125, then air cooled ang Mio Gear. So yan mga best moto, mga kaibigan, pag kukumparahin natin sila kung ano yung bagay sa inyo, no? Sa seat height, medyo mataas yung Honda Click kaysa sa Mio Gear na friendly height lang siya. Yung laki, medyo mas malaki si Honda Click kaysa kay Mio Gear. Then kung makikita natin ng footboard, mas advantage ang kay Mio Gear, mas mahaba, pwede ka mag-extend sa likod. Kaysa kay Honda Click, ganun pa rin, medyo makitid lang yung kanyang footboard, saka yung dito sa pagitan na to, ayan, sa cowling saka yung sa upuan niya, medyo makitid, unlike kay Mio Gear na medyo malawak. So looks naman mga kaibigan, parehas naman silang sharp ang datingan, or yung sporty ang datingan nila. Parehas silang mga aggressive, parehas magandang forma. So price mga kaibigan, cash price Honda Click 125 version 3 2023, 85,900. Sa Mio Gear naman, Mio Gear S 2023, 87,000, no? Medyo mataas lang ng konti si Mio Gear S. So yun, lapitan natin mga kaibigan. Yan, kulay black, then kulay brown. Sa panel board, lamang din si Honda Click dahil fully digital siya. Mio Gear analog type. Kinalamang rin ni Honda Click kay Mio Gear is yung lights. Fully LED lahat ng lights ni Honda Click. Kay Mio Gear, headlight lang sa kanya ang LED. Then in the rest, signal lights, tail light niya, bulb type pa rin, or yung halogen type, no? Upuan mga kaibigan, yan, seat cover, maganda naman yung pagkaka-leather, kulay brown, mas magandang tignan, napaka-attractive. Kay Honda Click, medyo madulas, ayan, madulas. Iba yung pagkaka-texture ng kanyang seat cover, pero yung kapal ng foam, maganda rin naman, sakto. Hindi sila naglalayo ni Mio Gear ng foam sa kanilang seat. Then sa tire naman mga kaibigan, almost the same lang naman sila ng mags. 14 inches diameter ng mags, front and rear kay Mio Gear, then same lang kay Honda Click. Tire size mga kaibigan kay Honda Click, dahil 2023 na, pinalapad na 100 by 80-14 na siya. Samantalang sa likod ni Mio Gear, 100 by 70-14. Yun yung sa likod nila, sa likod ni Mio Gear. Rear shock, stock, napakaganda ng play. Panalo dito si Click, lamang siya dito kay Gear. Si Mio Gear, yung stock niya medyo matagtag. Parehas din sila, meron silang engine kill switch, no, yung kanilang side stand. Then dito tayo sa unahan. Ayan, meron siya ditong bulsa si Honda Click V3, which is very usable, no? Dahil meron na siyang charging port na USB type na. Malalim rin kasi yung cellphone. Dalawang cellphone kasi mga kaibigan. Sa kaliwa niya mayroon din siyang bulsa na maliit, mababaw lang. Pwedeng patungan ng panyo or yung panglinis ng motor, pwede. Then disusi din siya, pero yung kanyang seat meron siyang button dyan para mag-open. Ayan. Unlike naman dito kay Mio Gear, dito naman tayo kay Mio Gear, meron siya ditong malalim na bulsa, malaki, lamang siya dito, lamang dito si Mio Gear sa mga bulsa. Ayan, medyo malalim at saka malaki. Ayan, maluwag ang bulsa niya sa kaliwa. Then meron din siyang charging port. Parehas din sila ni Honda Click may charging port, kaya lang kay Mio Gear, bibili ka pa ng socket para makapag-charge ka. Hindi ka tulad kay Click na ready to charge na dahil USB type na siya. Then susi niya,
Wala siyang buton dyan para sa upuan. Iti-twist nyo lang pa kaliwa ang susi. Twist nyo lang pa kaliwa para mag-open ang kanyang upuan. Ayan, nag-click, okay. Halos parehas lang naman sila ng benefits pagdating sa pagbubukas ng upuan. Napaka-easy na, no? Napakadali. Okay, dumako tayo sa underseat storage. Dito muna tayo kay Honda Click V3. Underseat storage capacity nasa 18 liters. Hindi naman kasi ang full face helmet, pero possible ang mga regular na half face helmet. Medyo maluwag siya. Okay. Then dito naman tayo kay Mio Gear. Ayan. So ang pagkakaalam ko dito mga 14 liters ata to. Mga 16, parang ganun. Maliit lang eh. Kahit regular na half face helmet, hindi sa advisable na ilagay dito. Kasi medyo mababaw. Pero malawak din sa ibabaw, no? Palawak din sa medyo mababaw lang. Okay din ang mga papers, mga kapote, tulad ng magulo, may mga jacket. Okay, kasya naman, walang problema. Dito naman tayo sa fuel tank. Capacity naman ni Honda Click 2023 V3. 5.5 liters, no? Malaki. Malayo ang mararating mo dito kasi malaki na ang kanyang tangke. Unlike dito kay Mio Gear ni Yamaha na 4.2 lang. 4.2 liters capacity ng tangke niya. Medyo maliit. Pero yung fuel consumption ng dalawa na yan, hindi naglalayo. Dahil kaya naman kumuha ni Mio Gear ng 50 km per liter. Dito naman kay Honda Click, kaya niya naman ng 50 km per liter. Then sa battery, lagayan ng battery ni Honda Click nasa pa rin. Kahit 2023 na, hindi nila binago, andun pa rin sa footboard. Unlike dito kay Mio Gear ni Yamaha, nandito na sa underseat storage. Ayan, safe na sa bahaan. Wala ka nang dapat ipangamba. Okay, yung looks naman sa likod, tignan natin. Ayan. Parehas lang naman, maganda yung forma, no? Drum brake sa likod, drum brake din sa likod yung Mio Gear. Parehas silang naka-disc brake sa harap. Ayan, medyo malaki si Honda Click kaysa kay Mio Gear, pero yung performance almost the same lang naman. So yan, dahil sa atin mga kababayan dyan na mahilig mag motor or araw-araw na kumakayod, nagtatrabaho, kailangan ng service, kailangan yung mamili dyan sa dalawa na yan. So itong dalawa na to kasi namamayag pag sa market ngayon, yung dalawang motor na yan. Nasa sa inyo na yan kung ano yung magugustuhan ng mga kaibigan. So sinabi ko naman ang kanilang mga katangian. Ayan mga kaibigan, Blue Core, more power, less fuel. Then si Honda, ang kanya naman ay PGM. Ayan, Program Fuel Injected. Ayan yung ano nila, matipid. Then naka-sticker dyan yung liquid cooled nila, Honda Click. Napaka-minimal lang parehas ng kanilang decals, no? Mga switches mga kaibigan, meron naman silang nabago rin. Meron pagkakaiba talaga malaki. Si Mio Gear, kung makikita natin, halos kumpleto talaga yung kanyang switches. Una sa kaliwa at sa kanan. Tatlo yan dyan, meron ditong stop and start system. Meron din siyang hazard switch. Then push start nya. Sa kaliwa, meron naman siyang high beam indicator, signal light indicator, din yung busina. Kumpleto siya. 6 ang kanyang switches, no, sa handlebar. Then dito naman kay Honda Click, meron lang siyang 4, no? 4 lang. Wala siyang idling stop system, no? Push start sa kanan, then sa kaliwa high beam indicator. Then meron siyang busina at signal light switch. Pinagkaiba nila, si Honda nandito sa gitna ang kanyang busina. Sulit na sulit ngayong 2023. Honda Click V3, mayroon na kasing charger. Tapos si Mio Gear, ayan, may charger din naman pero kailangan nyo nga ng socket. So hopefully nakatulong to sa inyo yung simpleng video mga kaibigan, mga ka-Best Moto, sa mga gustong bumili ng motor. Ayan, simpleng review natin at pag-compare sa dalawa. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Ride safe always, peace out.